na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Ma'am, dili na magbuwang ba? 31 anyos nga inahan ug bagong gihimugsong anak patay sa Lapu-Lapu City Hospital. 400 ka mga sako sa bugas sa Mandawi City alang sa Sugbo Mercado Barato Project natambak lang. 3 ka tawo nga nagsuyop og droga samtang nag-video call gipangita sa Dumanhog LGU. Ug bagong napiling arsobispo sa Sugbo nangandam na sa katungdanan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nagtanyag og 300,000 pesos nga cash reward si Dumanhog Mayor Gungun Hika sa makatudlo siyang giulagway nga ex-convict ug batud pa sospek sa pipila ka krimen sa lungsod sa nangaging buwan. Sa social media page ni Mayor Hika, iyang gipanawagan ang makatudlo sa lalaki nga gikan na priso sa CPDRC ug nagawas nun lang sa miaging tuig. Lakip siyang gipanawagan ang kaubanan ni ini nga mopatimaw sa iyang buhatan o di bakaha sa Dumanhog Police Station. Siyang post, iya kining giapilan og video sa babay ug lalaki nga nagpet session samtang nag-video call. Matod sa mayor, makita sa video ang responsable sa pagpamaligya sa gidili nga droga sa ilang lungsod, lakip na ang ilang kalambigitan sa mga insidente sa pagpatay, kawat ug pagpanulis. Usa na niini ang pagpatay sa barangay secretary sa barangay Tubod-Duguan niadtong June 27. Gawas niya sa akong nadunggan, nagpadayon kini gani mas nidaghan ug nidako ang iyang network sa distribution sa illegal drugs. And not only that, ang ako yung napungtan pag-ayo is kaning mga krimen, no, mga nangamatay nga mga tao sa Dumanhog na usa gipatay o niya human gisunog ang balay. Gireklamo sa mga residente sa Sitio Aroma sa Barangay Dumlog, Talisay City ang walay kalutsan sa tubig nga mo'y hinungdan sa pagbaha. Butang nga giaksyonan usab karon sa barangay. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Tungod sa kadaghang mga establishmento ug subdivision nga nagpalibo sa Sitio Aroma sa Barangay Dumlog, reklamo sa mga residente nga sudna sa kapino sa katuig nga problema nila ang mapundong tubig ug pagbaha kun masinati ang kusog nga ulan. Resulta kini sa walay kalutsan ang tubig. Gawas sa baha, nabalaka usab ang mga residente sa posibleng sakit nga dala sa napundong tubig, sama na lang sa dengue. Dili man siya ingon nga dugay ang among baha sa sud, pila lang ka minutes mawa ra man gihapon dayon pero kuan jud diri dapita mo bunok jud ni siya o mga mo kuan jud og sa kaadlaw, do kaadlaw pag dili initon. Nya luya mo mga estudyante kay wala man milain agian kanira man. Pero mapundo mapila ka tubig. Pila ka adlaw basta dili siya mo init. So kuyaw sa lamok. Gipasabot ni Glemar Rada, ang Dumlog Barangay Administrator nga dunay drainage system nga gihimo sa Talisay City Engineering sa dapit. Apan wala kini makalahos ngadto sa mga balay nga naa sa sulunong parte niini. Hinungdan nga ang kapitan sa Barangay Dumlog ug mga opisyalis ang nagtinabangay sa paghimo og open canal gikan sa kabalayan nga mosumpay ngadto sa drainage system. Nasugdan na ang usa ka bahin sa sitio ug gipasalig nga isunod usab nila ang uban pa. Mga residente nato da sa likod, ma'am. Actually na drainage project yun sa atong syudad. Kanya wala naman na ang mga outlet dito sa balay ba, di man gyud makaagi diri. So nangyo sila sa atong kapitan kung pwede ba. So gitubag ni Kap, no. Iyang gihimuan og kanal, open kanal ni siya. Nihangyo pud sila ni Kap nga tarong jud man ba kay isod sa ning nanay ko maghitak manghihapon ko sa ulan so mapahimutang ilang kanal para whether muulan man or kanang personal na gamit nga tubig dili na siya mo awa sa kalsada. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gibuksan ang ika-456 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo karong adlaw dungan sa kahiusahan sa mga kalungsuran. Subay sa kalihukan, gibuksan usab ang usa ka semana nga tabo sa Kapitolyo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gihangop ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang pagtambong sa masakop sa Junta Provincial uban ang mga mayor sa kalungsuran o component city sa pagbukas sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan Sugbo. Unang higayon kini sa bagong administrasyon nga magkasaulog sa founding anniversary. We are entering into a new era of leadership
in the province of Cebu. Since this is my first time to experience this. Subay sa selebrasyon, gibuksan usab ang tabo sa Kapitolyo nga gisalmutan sa nakariyang LGU nga bibida sa ilang mga produkto. Dala nila ang mga kinaugalingong tatak sa lungsod gikan sa mga tanon, prutas, delicacies, lagutmon ug uban pa nga mapalit sa affordable nga presyo. I am so amazed and I am so happy and I'm so delighted that most of the mayors are here and also the exhibitors. There are 50 exhibitors, only one ang wala ka-join. Mula na't og usa ka buwan ang kasaulugan sa founding anniversary, apil sa sentro ang Caravan of Health Services sa madapit sa lalawigan sa Sugbo. We're trying to get all the hospitals and the doctors comfortable with the system, and then amo lang sa admissions magud our stopgap solutions. Minstras nag-apas pa ta ba mo ni mandaghan sa ganan mo tabang sa atua. So hopefully we do this on a more regular basis, ang with how the frequency of it amo pa nang gitrabaho. Kauban si Clover Lumayak o si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, mangayo mi og dispensa kay medyo sensitibo kining balita. 31 anyos nga inahan ug bag-ong gihimugso ni ini nga masuso nakabsan sa kinabuhi atul unta sa CS operation. Siluan Mirundinas sa report. Sa video nga gipost sa usa sa mga pag-umangkon sa biktima, makitang nagbuwa ang baba sa 31 anyos nga si Elsie Baflor Patambag dihang gisusi sa iyang mga kabanay ang pateng lawas ni Elsie nga diha pa sa labor room. July 31 sa alas 7 sa buntag, gida si Elsie sa Karahay Children's and Maternity Clinic human magbati. Matod sa magwang sa biktima, unang nasuta sa mga midwife sa maternity clinic nga gikinahanglang ipaubos sa emergency cesarean operation si Elsie. Niabot ang doktor, ningon nga kanang iya na pong gibalik og ningon jud nga dili jud ulo ang naguna. So ningon nakalibang naman ni ang bata, hinay pog heartbeat na ang bata, emergency CS jud siya. Ang OB na ang nag-refer kanila ngadto sa Lapu-Lapu City Hospital kay matud pa didto niya ipahigayon ang CS operation kang Elsie. Gikan sa maternity clinic, gisakay nila og tricycle si Elsie ug gida sa Lapu-Lapu City Hospital. Apan samtang atua pa sa labor room si Elsie, matud sa iyang magwang, ligawas ang OB ug nangutana sa igsuon ni Elsie sa medical history sa pasyente. Padung naunta na ko siya isa lang man for CS. Nilago man siya, naglisod og ginhawa. Tingin ko, ha? Kung wala man dok, siya nga, paaria ang bana kay, kana ang paistorya, kay basin niya, kuno, nahadlok na, ana ba? Gisuwayan pa kini og revive sa mga doktor, apan nakabsan gayud sa kinabuhi si Elsie ug ang iyang bag-ong gihimugso nga baby boy. Matod sa bana ni Elsie, di siya makadawat sa hitabo, kay himsugman ang panglawas ni Elsie samtang nagsabak. Ikaduha na unta nila kini nga bata. Ang naasoing OB usab, ang nagpa-prenatal sa iyang asawa ug wa kini maghisgot sa suliran sa panglawas ni Elsie. Dili mo ko kadawat akong asawa, di makataga og istisya. Gusto mo ko mangayo istisya sa akong asawa. Kaya nama pagikan pa sila pa maglawas, pag uli patay naman. Buot usab masayod ang bana kung unsa ang gi-inject sa usa sa mga hospital staff ngadto sa paa sa iyang asawa kay posibleng kini ang hinungdan nganong nagbuwa na ang baba ni Elsie. Gikahibong usab niya ang hinungdan sa mga samad sa naong sa patayng lawas sa ilang baby boy. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa OB ni Elsie apan wa kini sa naasoing maternity clinic kagahapon hangtod kaganihang udto Lunes, matod sa mga staff sa maternity clinic. Gisusi usab namo kagahapon ang lain niyang clinic sa Barangay Gunob, apan sirado kini. Ang kadagkuan sa Lapu-Lapu City Hospital ni pasabot nga dili empleyado sa naasoing hospital ang OB-GYN ni Elsie. Apan may kasabutan ang hospital ug ang naasoing OB-GYN nga sa Lapu-Lapu City Hospital himuon ang CS operation sa mga pasyente niining talundugon ang pagpanganak. So si Karahay Maternity Clinic nga laying in is private, kanya si Doc sa is private po siya practicing. Affiliated lang siya diri if na siya mga patients nga ipadala diri. Dili siya government employed. Gitataw usab sa hospital administrator nga skin test ang ilang gihimo ngadto sa bukton ug wa sila gi-inject ngadto sa paa ni Elsie. Katong time nga nag-inject siya, naay usa ka patient nga tapad nga makakita gid siya kung asa ang gi-inject. Siya man ang gi-injectan sa paa.
Ang katong wa joy laing gi-inject kato ra yung sa bukton which is gi-skin test, gi-circulan. Dugang sa hospital administrator, ang ubigay nina ang makahatag og katinawan kabahin sa nahitabo sa pasyente. Kay kini man ang nihimo sa CS operation. Gipasabot usab sa hospital administrator kung nganong dili sa operating room gihimo ang CS operation ug didto lang sa labor room. Kay if mo transfer pa ta, mas kuan man gud mas ang time ba sa pagkuan mo tong gidali gyud nya gi-consent man nagid sila na may informed consent si katong bana na mo perform o emergency CS anti-mortem CS naman sa gipirmahan. Hinuon nihimo usab og kaugalingong investigasyon ang hospital kabahin sa hitabo. Sila si Mayor Cindy King Chan ug Congressman Junard Ahong Chan niduaw na sa haya sa mag-inahang patambag ug nipadangat sa ilang mga hinabang. Ang natabang gyud sa syudad is nalibre ang ilang hospital bill. Natabangan nato sila sa ilahang lungon, burial assistance. Unya, natagaan nato sila food pack og kana ang pag-assist sa ilahang kung asa ilubong sa sementeryo which is diha sa Novo government own wala na pod sila impayran. Niduol na usab ang pamilya sa biktima ngadto sa Lapu-Lapu City Police aron mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa mag-inahan. Gusto nilang masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa mag-inahan. Karong hapon, gikatahong mag-atubang ang kabanay nila ni Elsie ug ang ubigay ni ug ang mga opisyal sa Lapu-Lapu City Hospital. Uban ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ipasusi sa Mandawi City LGU kung wa pa nangadaot o kung mahimo pang makaon ang muabot sa 400 ka mga sako sa bugas humay nga nakatambak lang sa warehouse sa Mandawi City kapina sa usa ka tuig. Mao kini ang mga bugas nga wa mahalin sa programang gilusad kaniadto sa LGU. Mayang report ni Nico Sereno. Kapina sa tuig nga nakatambak sa warehouse nga giabangan sa Mandawi City LGU sa barangay Tawason kining mga sinakong bugas humay. May pipila ka mga sako nga nangabusbus na ug nagkatag ang sulod. Apan kadaghanan hinuon naka-file ra gipatong sa tarima ug gitabunan ug trapal. Moabot sa 397 ka mga sako kinitanan ang nahabilin nga parte sa programa nga Sugbo Merkado Barato o SMB sa Kapitolyo kaniadto. Sa paglusad sa maong programa niadtong 2023, 1,000 ka mga sako ang gi-allocate para sa Mandawi. Apan bisan kung tag 20 pesos kada kilo ang balikya niini, wala mahalin ang tanan. Daghan unta kuno ang gustong mupalit apan dili tanan ang naka-avail. Tungod kay adunay listahan sa labing nanginhanglan ug gilimitahan ra usab ang mapalit kada beneficiary. 2 kilos matag simana. Doon ay mga listahan sa mga beneficiaries nga mauro gyud baligyaan. 2 kilos sa price. One sa ilaha. Kanang burden sila kay mopliti pa sila nya ani diri nya 2 ka kilo nga bugas. Nya ikatulo is ang quality sa bugas. Daghon unta sir nya sa utaman nga ang ilang kuan katura man na QR code. More may naa sa lista sa ba. So guidelines, subay ra po guidelines. Subay ra jud. Pagsugod ni mo okay ra ang iyang quality. Okay naman sir. Sa sobrang bugas nakapanghatag sab ang Mandawi City LGU sa BJMP ug sa laing organisasyon. Ipasusi pa sa City Hall kung pwede pa bang ipang-apod-apod ang nahabilin nga mga bugas aron kini mapahimuslan sa labing nanginahanglan. City Health ug sa Agriculture kung kini hangyo man mo nga yes sir panghatag ito pa-check sa nato kung isibol ba fit for human consumption. Unsay findings nila ba? Kung ato pa bang ikuan mahatag pa ba nato sa mga indigent or dili na? So definitely di na ibaligya. Dili na ibaligya sir o dili na. Panghatag lang. Panghatag lang. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipang bakunahan og anti-rabies sa mga kabanay sa e-bike driver nga namatay tungod sa rabies. Samtang mutabang ang Cebu Provincial Capital alang sa anti-rabies awareness.
Kini uguban pa sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Sa lakip sa gibakunahan ang mga community first responders sa barangay nga maoy nidala sa biktima sa rabies ngadto sa Tambalanan. Wala magdahom si Juanito Mansueto nga na-infected na di ay sa rabies. Iyang anak nga si John Ray, 33 anyos, usa ka e-bike driver. Matod sa amahan netong July 10, nagsigi nila og higda ang anak ug mahadlok na nga maigo sa hangin gikan sa electric fan ug paypay. Ug dinaganahan mukaon ug minom og tubig. Dinhi pa nila nasayran nga napaakan kini og iro sa makaduhang higayon niadtong buwan sa Mayo. Ang iya mga higala nga nakahibalo sa hitabo ang mihatag matud pa og kwarta sa biktima para sa anti-rabies ng injection. Apan wa gyud kini moduol sa anti-rabies center. Wa ba sa tita mo? Mga kaubang e-bike driver nakapaybaw sa ato nga napaakan siya. Oh, bawo siya. Ila. Niwa ko nakatambag. Tagaan niya sa kwata lagi siya mga amigo pagwan paindik. Wa man siya muling yamang ginom ng kulapo para kulapo ra mo niya tambal. Sa pakisusi sa community first responder sa Barangay Dumlog, ilang nasayran nga si John Ray ang ikaunom nga napaakan sa matud pa irong buang sa laing sitio sa Barangay Dumlog. Ang iro napatay sa mga tambay sa dapit ug ang 5 napaakan matud pa nakapabakuna batok sa rabies. So katong nga time ma'am, pagpaak atong iro bali unom gito sila kubog ipaak, napatay ra sa nila ang iro. Ato adlaw ato ra nga time o same time nagyapon to gigukod mo gitin lang iro gyud. Kaya saan to iro iro? Murag stray dog di gito siya ma'am, ang gala ra ba gala. Before to siya nakapaak ginamugno na to og hayop manok. So nakabantay na silingan na mo nga to nga tanod sa barangay sa Dumlog, iyang manok kuno gibugno ni lakaw ngiro ni balik pag gipatay gid niyang manok. Netong July 11 diha pa lang sa ambulance nga padungon ta sa Tambalanan namatay na si John Ray. O gidiretso siya nga gilubong. Diyang nasuta nga positibo siya sa rabies. Gi-isolate ang mga kabanay nga adunay direct contact sa biktima, ingon man ang mga responder. Hangtod nga nabakunahan sila og anti-rabies. Sa niaging buwan usab ni pahibalo ang Talisay City LGU nga usa sa dakong proyekto sa dakbayan karon tuiga ang pagpatukod sa Animal Bite Center. Ang usa lang gyud na gusto unta na ko ma-implement within this year is ang creation of an Animal Bite Center. Especially karon nga ato ang konsulta package sa PhilHealth atuan na magipangbuhat. We want to expand it. Hopefully may ka-include at Animal Bite Center para di na sila kailangan mo ato si district ug nailibre mahatag ang taga Talisay na Animal Bite Center diri sa mga Talisay nun. So libre ang kaning mapaakan. Yes. Samtang ang rabies awareness campaign ang lakip sa health caravan sa mga kalungsuran sa Cebu Provincial LGU. Usa sa tingwa sa provincial government ang pag-umol sa disease surveillance center karon tuiga. Tumong niini ang transparency kung pila og unsa nga mga sakit ang taas og kaso, sama na lang sa kaso sa rabies, aron matutukan sa insakto nga mga programa. Kini ang best practice sa Baguio City nga gustong sundon sa Cebu Provincial LGU. Nana sila nasugdan na system, gikan pa to COVID, ilan na nang na-transform, nagamit na nila karon real time bitaw na si Mayor Magalong na asya kinanglan na dita, di na siya mo request kaya asya maabli na niya. So muusad to na among goal, among dream bitaw na maabot sa point na kung kinanglan tang butan o pilay na dengue, pilay na rabies, dali rin na to makita man kaniman sa good, it will lead towards better budget allocation, makibawta asa mga problem areas. Sa suta sa probinsya sa Subo nga moabot sa dulan 200 ang mga natalang kaso sa mga napakan og iro sa dakbayan sa Talisay. O sa data sa Talisay City Vet moabot sa duha ang natalang kaso sa rabies di nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Samtang gibutyag ni Dr. Catalan nga sa tibuok probinsya sa Subo adunay dulan sa 30 ka mga Animal Bite Center nga mamahimong maduol sa konsekensa ang mapaakan og iro o bakabrasan og iring alang sa anti-rabies vaccine. Ses? Dagang salamat, Femari Dumabok. Patay ang usa ka kanhi pulis human gipusil sud sa Buangan sa Albuera, Leyte. Ang 47 anyos nga biktima taga Barangay Bagong Buhay sa Ormoc City ug kanhi pulis. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga samtang nagpadayon ang sabong kalit nga gipusil sa makadagang higayon ng biktima sa wa pa mailhing responsable samtang nagtan-aw sa duwa. Matud ni Police Captain Jose Bayona, ilang gisusi ang CCTV sa Buangan apan mingon ng management nga guba kini. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang motibo ug si kinsa ang responsable sa krimen. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Naangol ang 12 ka mga tao human nalimbuwad ang ilang gisakyan nga pampasaherong multicab sa Lapu-Lapu City alas 7 kagabi. Dihang kalit nga miswerve paingon ini ang usa ka pribadong auto. Si Ron Mirundina sa report. Kakuha sa CCTV, makita nga parehong nagsubay sa lane sa barangay Pusok paingon sa barangay Tan ang pampasaherong multicab ug ang usa ka pribadong auto. Apan kalit lang miswerve patuo ang auto ug napipit ang pasaherong multicab ngadto sa gutter sa dahong nalimbuan. Naangon ang driver ug ang 11 niya ka mga pasahero. Upat sa mga pasahero, mga bata nga na nag-edad og 2 anyos ngadto sa 9 anyos ug adunay usa ka senior citizen. Matod sa Lapu-Lapu City Police Office nga minor injuries ra hinuon ang nahiaguman sa 10 ka mga pasahero ug sa driver. Samtang gipaabot pa ang resulta sa medical exam sa senior citizen nga gituho ang adunay fracture sa iyang lawas. Ang standard operating procedure ug yung nani kadaghan ang biktima, then di pata ang under observation tanan manang to kuan isip ato lang siya i-detain considering na amo siya magi at fault, siya may ni-serve manang tan-aw tong CCTV nga siya may at fault. Matod ni Torres, nipasabot ang nagmaneho sa auto nga may gilihayan siyang motorsiklo, hinungdan nga ni-swerve siya paingon sa multicab. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa nagmaneho sa auto apan wa kini maabti sa mga sakop sa media didto sa custodial facility kay matod pa temporaryong gi-release human makigsettle sa mga biktima. Murag naay settlement nga giandam ang abogado ani akusado naron sa detention. Kung possible, masettle niya tanang 11 to include tong multicab o ang katong driver, possible, dili siya mapailan o masettle niya. Uban ni Godfrey Rilien o Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Nawili si incoming Cebu Archbishop Most Reverend Alberto Uy sa mga bulanon atol sa iyang pagbiya sa Bohol. Apan excited na usab niyang mahimamat ang mga Sugbuanon ug sa iyang pagserbisyo sa Archdiocese of Cebu sa sunod buwan. Ani ang report. Gipanguluhan ni Bishop Alberto Uy ang ordinasyon sa pipila ka mga pari ug diakono nga gipahigayon sa Cebu Metropolitan Cathedral nga gitambungan sa mga pari. Patilaw pa lang kini sanglit sa Setyembre 30 pa man ang opisyal nga pagsugod ni Bishop Uy isip Arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Huli pa niya si Archbishop Jose Palma nga meritero na subay sa pag-abot sa retirement age niini nga 75 anyos. Sa paghihinabi sa GMA, RTV Balitang Bisdak, matod ni Bishop Uy, andam na siya sa bagong responsibilidad nga gihatag kaniya sa simbahang Katolika. Wala may ordination nga mahitabo. Kay obispo naman ko daan, so i-install lang ko. Di Papa Lucio will come. Siya ang atong presiding officer. Unya, happy ko kayo nga misugod siya nga siya gid ang mo-install na ko diri sa Cebu. Unya, of course, na silang mga kaobispuhan pod. Si Cardinal Tagle may mo hatag sa homilia during that mass, no? Giang ko ni Bishop Uy nga nawili siya nga mobiya sa mga bulanon nga giserbisyuhan niya sulod sa siyam na katuig apan excited usab siya nga makighimamat sa mga Sugbuanon. Malaumon siya nga dawaton og suportahan sa mga Sugbuanon. Excited po ko kay ang taga Cebu, especially po sila nga mga tao. So excited po ko mo serve diri. Although na mga of course na kahadlok kay sa dako kay nga trabaho ba. Dili sa yon, no. Mas dako kay sa Bohol kini nga obligasyon. So medyo excited ko at the same time napod ng mga kabalaka. Pero salig lang ta sa Ginoo. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nanawagan ang Mandawi City Council nga magtukod na ang syudad ug bagong City Public Library. Sa irantang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa regular session sa Mandawi City Council, usa sa natuki og napapasar ang plano para sa Mandawi City Public Library. Gipaduso nila ni Konsehal Carlo Fortuna ug Jennifer Delmar ang resolusyon nga naghangyo sa pagtukod sa bag-ong multi-level public library ug co-learning space. Kini tungod kay hagipot na kaayo ang karon City Library. Ang atong library is one can really accommodate the needs of the population sa atong syudad sa Mandawi. So muna nga atong propose multi-level nga library, no, for all. Aminado ang city librarian nga kun busy nga oras mapuno gyud ang ilang pasilidad, may uban gani nga dili makasulod.
Moabot sa 50 ngadto sa 70 ra ka mga tawo ang maakomodar sa library. Apil na niini ang computer section sa ikaduhang andana. Ang pasilidad nga anaara sa Barangay Sentro kabahin sa Rizal Bonifacio Memorial Stage ug library building nga natukod ni atong 1950s pa. Mao na ang atong space, considering tinuod yun na siya nga dili na gyud ta maka-expand ani kay kanang naman na sa balaod nga heritage na ni siya, considered heritage na ni siya. Then best option is to construct another library. Gisugyot sa konseho nga ang plano para sa bag-ong library i-appeal sa 2026 Annual Investment Plan ug 20% nga development fund sa Dakbayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gisugda na sa paghanay ang biometric system alang sa mga empleyado sa Mandawi City Hall. Pamaagi sa pagsiguro silang attendance matag oras ting trabaho. Ano ang report ni Nico Sereno? Taas ang linya sa mga empleyado nga naabta namo sa Mandawi City Hall. Kini alang sa pagpa-register o pag-input sa ilang mga fingerprints para sa biometric system. Sa pagkakaron, gihimo kini by department lang una. Usa sa unang giasikaso sa mga empleyado sa sangguniang panglungsod. Kahinumduman, si Mayor Jongki Uwano sa iyang paglingkod mipagawas og kamanduan kabahin sa attendance ug punctuality sa mga empleyado sa syudad. Part po ni pagpanindot sa serbisyo sa City Hall na ang mga tao nga dapat na anang orasa naagit sila kaya ang mga transacting public nag-expect man nga naani ilang, di ba? Nabe na charter nga pila ka days, pila ka oras. So this will also ensure na everybody is available to the public. Samtang padayong gihan-ay karon sa City Hall ang pagpahapsay sa payroll system sa mga empleyado. Usa sa gitinguhang masolusyonan ang kalangan sa paghatag sa suhulan sa uban nga mga trabahante. Recommendation sa management nga mag-ATM tanan gyud hasta ang GO kay mas mapaspas ang payroll usa nas maka-add-on sa speed. Kinana may additional process nga kung manual dili na mo agi ana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gitutukan karon sa komisyon sa wikang Filipino kun KWF ang pagpalagsik pagbalik sa mga pinulungan nga piligrong mawala na sa umaabot. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Kaluyanin, arta, natak ug malawig. Pipila lang kini sa mga namiligro nga mawala nga pinulungan dinhi sa nasod. Gipaambit kini sa Komisyon sa Wikang Filipino subay sa kasaulugan sa buwan ng Wikang Pambansa 2025. Marami pong mga nanganganib na wika, kapag nawala po, isang kultura ang nawawala rin. Busa karong buwan ng wika, usa sa mga gihatagan og pagtagad ang pagpalagsik pagbalik sa mga posibleng makalimtan nga mga pinulungan. Meron tayong 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng Komisyon sa Wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Nararapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba ang mga ito. Paagi nila kini aron dili malubong sa limot ang mga pinulungan o mapasa sa mga musnod pang mga henerasyon. Meron tayong bahay wika sa Abukay, Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay nangangasiwa na po ng bahay wika sa Abukay, Bataan. Aduna usay mga proyekto ang KWF alang sa pagpreserba sa mga namiligrong pinulungan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia, Balitang Bisdak. Nagkahiusa ang tanang Kapuso Stars o Kapuso Executives alang sa pagsaulog sa 75th anniversary sa GMA Network karong tuiga. Mga representante si GMA Regional TV lakip sa mga nakisaulog. Ano ang report ni Mark Reggie Abella?
Star-studded, sophisticated, and heartwarming, the GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable stunning moments. Elegant and wide sila PBB Celebrity Cola Big Winner duo Mika Salamanca o Brent Manalo. O Big Winners usab ang duha, human mi daog isip couple of the night. Glowing as always, si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming usab si pambansang Ginoo David Licauco sa iyang soft cream pink tuxedo nga deserving isip GMA Gala Best Dress Award. Daog usab isip Best Dress Award si Beauty Empire co-star Kylene Alcantara. Scene stealer si Carla Abiliana o PBB Celebrity Collab third placer is near. Big young star of the night usab sila Charlie Fleming o si Will Ashley kauban niyang mom na si Clarice de Guzman. Nirampa usab sila Shuvi Trata ug Anthony Constantino. Royalty personified usab sila kapuso primetime king o queen Dingdong Dantes ug Marian Rivera. Gawas sa mga celebrities, serving dignified looks ang GMA Integrated News personalities. Wala usab nagpauwahi ang GMA Network executives nga gipanguluhan nila President and CEO Gilberto Art Duarvic Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez o GMA Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez. Misalbot usab si kanhi GMA Network President Menardo Jimenez ug Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Invited usab ang mga balitang halid co-anchors sa GMA Regional TV nga sila Balitang Bisdak Anchor Cecil Kibod Castro, One North Central Luzon Anchor Chris Zuniga ug anchor sa One Mindanao nga si Sarah Hilomen Velasco. Thank you for being with us for all these years and we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion, and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak. Gihanay sa Komisyon sa Wikang Filipino kung KWF ang nagkalain-laing mga kalihukan subay sa kasaulugan sa buwan ng wika karong buwan sa Agosto. Matud sa pangu sa KWF nga si Arthur Casanova, magpahigayon sila og webinar matag Lunes sa Agosto. Gihanay usab ang mga kompetisyon. Magtigom usab ang mga lain-laing state universities ug colleges aron hisgutan ang pagpalambok sa mga pinulungan ug kultura. Subay kini sa tema nga paglinang sa Filipino at tutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang mga bata daw po ay mahilig sa mga gadget at karamihan sa mga pinanonood nila ay wikang Ingles. Sa silid-aralan ay inaasahan po na ang mga guro ay tutulungan sila at gagabayan sa pagbibigay halaga po ng ating wikang pambansa. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas na komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.